Okay, mga kapatid, ito po ang title ng ating panonoorin na galing sa ating Pinas News Insider, mga kapatid. Heto, good news, pinatalsik na sa Kongreso si Castro. Question mark yan ha. Sumagot ang iglesia, Robin BP Sara Camara, naduwag. Maganda to, mga kapatid. Tara, pag-usapan na natin kung trip nyo na may kasamang reaction video. Panoorin natin ito ng sabay-sabay. Anong meron? Anong balita? Siyempre, kapag walang internet sa inyo mga kapatid at mabagal na, dito ka na po sa Fiber ni Juan. Nandyan po ang contact number, baka available na po sa inyo ang murang internet at ang bilis-bilis pa. Okay mga kapatid, simulan na natin. Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Senator Robin Padilla kumilos na at walang pagdadalawang isip na nilantad sa publiko ang kanyang naging saloobin. Baho di umano ni ACT Teacher Party List Representative Franz Castro umaalingasaw na sa publiko. Pero bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Nasa description Senator niya. Ben Padilla hindi na nakapagpigil pa at nagsalita na tila sinampal ng buong katotohanan ng Kongreso sa labis na pagkadismaya dahil sa mga ginagawang kalokohan di umano ng ilang mambabatas sa Kongreso, lalong-lalo na ang ACT Teacher Party List Representative na si Franz Castro na tila sinampal ng buong katotohanan. Banat pa ni Senator Ben Padilla sa kanyang social media account, and I quote, "Kakusa ko ito sa usapin ng convicted. Di ko talaga mapaniwalaan na ang isang lumaban sa mga terop makakaliwa at naging vice presidente pa na may napakalaking boto ay dumaraan sa panggigipit ng isang kriminal at di umano'y naging kasapi ng nasabing kalaban ng gobyerno. Nangyayari na ito sa harap ko. Hindi pa rin ako makapaniwala. Napapanood ko, pero para lamang akong namamalikmata. Naririnig ko, pero para akong nabibingi. Pinipilit kong mawala sa harapan ko o gumising. Baka isa lamang itong bangungot. Nakakalungkot ang nangyayaring ito sa usapin ng ating mga panalo laban sa mga kalaban ng bayan. Dagdag pa nito, nananawagan ng Mindanao Indigenous People Council of Elders and Leaders sa pamunuan ng kapulungan ng mga kinatawan na agad na patalsikin ang isang nahatulang kriminal sa kanilang hanay. Si Congressman Franz Castro ay hinatulan ng pang-aabuso sa 14 na batang katutubo at sadyang inilagay ang buhay ng mga bata sa lubos na panganib. Okay, ayon ho sa pagkakaintindi ko dito sa video na to, si Franz Castro daw, pagkakaunawa ko may kinalaman siya or nakakonect siya, konektado siya dun sa mga NPA. Ganyan po ang pagkakaunawa ko dyan. Tapos, ngayon, nandito siya sa ating gobyerno. Tapos, si BP Sara, gusto niya ipa-impeach. Diba? So, magpasa ngayon, nilalabanan niya pa rin yung gobyerno habang nasa gobyerno siya. Ang tanong naman ulit, bakit nakapasok to? Diba, no? Yun lamang po, mga kapatid. Tuloy tayo. Naging mahigpit na kalaban na makakaliwang Pa-comment kero ang po. NTF-ELCAC si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang patron nitong task force na ito. At ang pangalawang Pangulo, ang kanyang anak, Ginang Inday Sara Duterte, ang nagmana nito at tumayong patron hanggang siya ay nagbitiw. Isang convicted sa krimen na may kinalaman sa pang-aabuso ng mga bata na siya namang binibigyan ng pag-aalaga at proteksyon ng pangalawang Pangulo. Ano kaya yung ginagawa nito pang-aabuso sa mga bata? Ito ba yung nagre-recruit sila ng mga bata? Or sapilitan? Or inuuto? Ano? Diba? Conflict of Question mark? interest. Unquote. Ay, grabe ho itong si Castro. Talagang binastuso ang Iglesia ni Cristo. Nako, hindi maganda yan. Nako, madam, hindi maganda yan. Huwag niyong subukan. Siguradong mayroon kayong, nako. Sa bagay. Eh, wala tayong magagawa dahil kayo ay isang child abuser. Child abuser. So, pwede mo bang sabihin yun? Lalo na talagang convicted naman siya, no? Oh my dear.
You are a convicted by the court as a child abuser. Diretsong-diretso na sinabi ni Sir Banat. Hindi ko nga alam bakit kayo nasa kamera eh. Hindi ko Yun din ang isa sa iniisip ko. Kasi 'di ba, ang mga congressman binoboto yan. Tapos meron din isa pa na nasa party list. Pag nanalo yung party list ata, parang may magiging congressman din dyan. Yun lang ako pagkakalam ko. Sana mali ako. maintindihan kung bakit kayo nilagay dyan eh. Hindi kayo nilagay. Binoto. Binoto. Hindi ko maintindihan at dapat tinatanggal na kayo eh. Yun yung wala namang conviction. Tinanggal nga dyan for ethics eh. Kayo pa kaya? Convicted. Sa madaling salita, guilty. Beyond reasonable doubt that you are a child abuser. Ididiin ko pa, child abuser. At hindi po ako nagsabi niyan, korte. Korte po nagsabi sa madaling. Hindi, kahit sabihin naman ni Sir Banat Bayan, totoo yung inaakusa niya. Totoo yung sinasabi niya. Kahit mismong siyang magsalita. Kasi pag halimbawang babalikan siya ni Castro, oy, ba't mo ko sinasabihan? Yun yung sabi ng korte. Yun lang, di ba? Ang salita na patunayan, may mga witness, hanggang nagkaroon ng cross-examination, at sinabing ikaw ay isang nang-aabuso. Yun na ikaw ay convicted. Kaya, alam nyo madam, kung meron mang may karapatan, wala ho kayo. Sigurado ako doon. Negative. Negative po kayo. Hindi nga ako kayo zero eh. Negative po kayo. Talagang kayo ay wala Hindi nga kayo zero eh. Ibig sabihin, lagpas pa sa zero. karapatan. Pakinggan natin kung papaano binanatan ni Castro itong Iglesia ni Cristo at binara naman siya ni Panelo. Yun. You think that Well, noong rally sa 31, malaki ito dahil combination ito nung lahat ng mga impeachment complaints, yung tatlo na impeachment complaints. Kasama na dyan yung lahat pa ng supporter ng impeachment. So, tinatanong kasi yung rally na naganap sa kanila. Ang sagot niya, hindi, meron pa tayong mas malaking rally. Ano? Bakit? Aminado ka ba na nilangaw talaga yung rally nyo? Kaya kailangan pa ng isang rally, no? Parang ang pagkakaintindi ko, nag-rally sila. Ito mga to sila daw pero kulang pa rin yung rally nila. Parang gano'n ang pagkakaunawa ko. Kasi pag tinanong mo mga INC tsaka yung iba pang dumalo nung nakaraang prayer rally, wala silang sasabi, hindi, meron pa kaming next na mas malaki. Ikaw, tinanong ka tungkol sa rally nyo, ano sagot mo? Hindi, meron kaming mas malaki sa January 30. January. Sige, abangan namin yan Sana madami din yan Bakit ganun ang sagot mo? Kasi alam mong nilangaw kayo, di ba? Aminin ba nila yun? Alam mong walang nagpunta nung nakaraan yung rally. Yung pautot ninyo, bilang lang siguro yun. Sa tingin ko nga, mga organizer lang yun, tsaka yung mga vlogger na gustong kumita eh. Di ba? Mga vlogger na gustong kumita. Ito bang sinasabi ninyong vlogger na gustong kumita, yung mga babayaran kapag ka umatin sila dyan? OMG. Talay. At least malinaw ito. Uy. Hindi ito nagkukunwari. Nako! Ayan ang unang banat. Malinaw daw ito. Hindi ito nagkukunwari. Sandali lang, Franz Castro Mawalang galang na, di naman kay kagalang-galang. Paano nangyaring nagkunwari ang Iglesia ni Cristo? Ang linaw ng kanilang sinabi, we are against the impeachment of the Vice President. May nakita akong thumbnail nung sa kabilang vlogger yung basta vlogger yung kabila na yun. Sabi niya ng ganun, PBBM parang agree na daw sa impeachment kay VP Sara. Putik niyan biglang naging agree na, no? Ewan ko kung anong ginagawa nung hindi naman vlogger yun. Ewan ko kung nagbablog yun Pero yun, tawag ko dun sir. Sir talaga yun, no? Kasi nga si PBBM, sabi niya ng ganon, hindi daw dapat i-impeach si VP Sara sa kanyang opinion. Pero ngayon daw, syempre nagkaroon na ng mga ng mga error ngayon, lalo na sa pirmahan ng mga fill in the blank mga ganyan. Ngayon, si VP Sara daw, ang ating Pangulo, pabor na daw doon po sa impeachment, no? Ewan ko lang kung thumbnail na lang yun. Baka kasi thumbnail nga lang yun para mag-click sa kanya yung mga wala na.
Ang hirap kasi sa kanila, kahit alam na nilang may mga mali doon, pinipilit pa rin nilang mag-vlog na tama po yung kinakampihan nila. Yun, nakikita ko lang katatalino yung mga tao pagdating sa ganito, hindi namin nakikitang matatalino kayo o baka talagang sadyang bayad, 'di ba? Yun lang kasi kapag napakatalino mo ng tao tapos hindi mo pa rin naiintindihan, ibig sabihin may magic na nangyayari sa utak mo. O may bayarang nangyayari. Ito'y hula ko lamang at opinion. Hindi ko naman talaga ito pinatotohanan. Pero napakasimple, kahit simpleng tao ka lang, maiintindihan mo kung may korupsyon o wala, di ba? Tapos kampi pa rin sila doon. Bakit? Isa lang ang dahilan. Hula ko lang. No? Baka nga talagang bayad sila. Di ba? Tuloy tayo. Ang linaw wala nang lilinaw pa doon. Wala nang lilinaw pa doon. And we support the statement of the President because he is also against the impeachment of the Vice President. Oo. Anong malabo doon sa pinag-uusapan? Bingi ka ba? Malabo daw. Bulag ka ba? Sorry po hindi ako sa nanlalait sa may mga kapansanan. Pero anong doon na malabo? O baka Siya. naman nakita mo, nabasa mo, o tanga ka lang talaga? Nagtatanong lang po. Ang linaw po kasi ng sinabi ng Iglesia ni Cristo. And other issues such as economic problem, issues, mahal ng bilihin. Ang linaw po Alam mo, kaya nga sinasabi natin paulit-ulit this is not about Marcos and Duterte. Parang ganito sabi kasi ng ganun, yung kakilala ko din, pinanood ko din na kung paano siya mag-vlog, Iglesia ni Cristo, gusto kasi nila ng kapayapaan. Ngayon, pag na-impeach nyo ba si BP Sara, sabihin na natin na kahit walang kasalanan si BP Sara na pa-impeach nyo, syempre para magkakaroon ng gantian o wala na kayong ibang aasikasuhin kundi pag-i-impeach o balikan. Ang BP Sara kahit nagtatrabaho yan, ang mga Duterte kahit nagtatrabaho, kaya kayong sabayan. Ang problema, base sa opinion ko lang ito kayo, wala na kayong ginagawa dyan, tapos banat pa kayo ng banat sa mga Duterte. Yun lang ang napapansin ko. Wala na ang tagal nyo na dyan, hindi malamang kami nakakabalita na pinaunlad ninyo yung mga lugar ninyo. Samantalang ang BP Sara nagtatrabaho na hindi nyo ibinabalita, lalong-lalo na yung mga talagang bias media. Ngayon, sabihin nyo nga sa akin, kapag ka napa-impeach nyo ba si BP Sara, tataas ba ang sweldo ng mga mamamayang Pilipino natin? Lagi natin yan sasabihin, pag napa-impeach nyo ba, pag nagbaha, hindi po ba magbabaha pag nagbagyo, may mga malalakas na ulan, yung flood control nyo ayos na ba? Yung mga ang tawag dito, yung mga main project meron ba? Sweldo ng mga mamamayang Pilipino, pagtaas ng mga bilihin, etc. Hindi umuunlad ang ating bansa kung puro lang kayo pagbanat sa mga Duterte. Napakadali naman po kasing intindihin yan. Hindi naman mahirap intindihin yan di ba? This is about taking care of every Filipino na napababayaan na because of the politics of Romualdez. Ayun. Politics of Romualdez. Basic po yun. Alam mo, madam, ang mga Duterte, tahimik po yan. As a matter of fact, hindi lumalaban yan hanggang hindi mo na talaga grabe yung mga akusasyon yung kasinungalingan. Speaking, ganyan yung ginagawa nila dati. Ang BP Sara natin nakatahimik lang. Tahimik lang, binibira ng binibira. Tapos, napuno na si BP Sara, binalikan sila ni BP Sara, pabiktim naman sila. No? Nananahimik tong babaita na to na nagtatrabaho, tapos guguluhin nyo. Ngayon, kayo binabalikan, maanghang din ang salita ni BP Sara. Di ano ngayon ang nangyari sa inyo? Nagmumukha kayong pabiktim, para na kayong pabiktim. Kung hindi nyo maisahan si BP Sara, dadako na naman kayo sa tatay. No? Ulit tayo. Matagal na po. Kita nyo naman, di ba sinabi ni BP Sara Duterte, there was a time na magkasama sila ni Marcos na nainisya doon sa humingi ng relo tapos hindi binigay. Di ba? Nagsalita po ba si BP Sara doon? Hindi. Kumbaga, nito na lang siya nagsasalita kasi nga binibira siya, di ba? Binanata niya ba ang kanyang partner na presidente? Hindi. Ganun ang mga Duterte. Kailan lang nagsimula na bumanat si BP Sara Duterte? Nung iniipit na siya ng mga balalay ni Romualdez sa kamera. Kung saan,
kung ano-ano nang binibintang, Yes. puro kasinungalingan na, pinakikialaman na hindi dapat pakialaman, that's the only time. That's what we call politicizing. Bakit to ginagawa yun? Kasi nga, alam naman natin ng lahat, wala naman sigurong bobong Pilipino na magsasabing hindi niya alam na tatakbo si Romualdong presidente. Pero ako gusto kong tumakbo yung mama na yun eh. Para malaman niya kung ilan lang talaga ang sumusuporta sa kanya. Basta wala lang dayaan, di ba? Kasi pag tumakbo yung mama na yun, ako 100% sigurado akong tatakbo si VP Sara Duterte. Oo naman. Sigurado ako. Yun ang talagang trigger point na tatakbo si VP. Alam mo si VP Sara Duterte, hindi ho yan napatunayan natin noong 2022, hindi po siya sakim sa kapangyarihan. Yes. If she is greedy sa power, kanya na ho ang presidency noong 2022. Oo Bakit? nga, no? Mantakin mo yung tatay niya, ang taas. Mantakin mo, people were expecting na siya na ang tatakbo na presidente susunod. Oo And nga they eh. want continuation from PRRD to Vice President Sara Duterte. Gusto nila yon. As a matter of fact, Sayang, no? Sana pinilit na lang natin lahat, no? sa survey yan, ang taas niya compare sa mga susunod. Malayo pa nga si BBM noon, I think third or fourth. Talagang napakataas ni VP Sara Duterte. And yet, nagbigay daan siya kay Marcos. Yes. Sabi niya, hindi, okay lang. Hindi ko naman yan. It's not my dream. It's not us na yung gusto namin sunod-sunod. Ayaw nila yan. Di ba? Tapos tinulungan na sila ng mga Duterte, sinuportahan sila. Tapos ngayon, ganito ang ginagawa. Nakuha na nila ang gusto nila eh. Ang pangit eh, no? Parang, sa akin lang, opinion lang naman eh ba? Parang ang kapal naman ng mukha mo na pagkatapos kang suportahan ni VP Sara ni hindi mo man lang maipagtanggol. Tapos ngayon eh, parang tablado na, 'di ba? Anak ng Anong klaseng pag-iisip meron, 'di ba? Hindi naman tayo nang-aatake. Pero kung titignan mo lang talaga yung katotohanan, binibira na si VP Sara eh. Kahit konti man lang, oy, wag niyong ganyanin yan ah. Parang, asan yung tapang mo? Di mo na kaya. Tapos yung sa bigas ngayon, no? Okay naman. Pero, ba't ngayon? Kasi mag-e-election. Ang gulo. Ay, nako. Sa tingin nyo, no? Hanggang kailan sila babanat sa mga Duterte? Hanggat nakaupo sila. Itong iba kasi matatapang eh dahil nandiyan dyan yung kapangyarihan nila. Hindi naman kasi forever na nakaupo sila dyan. Ang matindi siguro lang, no? Ito yung hula ko lamang. Opinion, syempre. Lumalabas yung tapang nila kasi alam nila meron sa likuran nila na nakasuporta sa kanila. Akala nila laging ganon ang buhay. Akala nila laging nasa kapangyarihan yung kanilang sasabihin ng mga boss nila, huwag kang mag-alala. Baka sa susunod na ganito, ganyan, may na natin yung tsa-tsa, wala nang eleksyon, etc. Bla, bla, bla. Baka mga ganun lang. Ito yung hula ko lamang. Pero kapag ka Duterte ulit ang naupo, itong mga to malamang magbabago na naman ng statement ng mga to. Sabihin, kesyo baka binayaran. Ito yung hula lang ha, pero sa tingin nyo ba may katotohanan yan? Hula-hula ko, no? Yung iba niya sabihin, binayaran po ako ni ganito at pinilit lang po ako ni ganito kasi naipit lang po ako. Yan. Hintayin natin sa mga susunod na taon, lalo na kapag nakaupo ng VP Sara. Itong si Madam Castro, ang payo ko lamang sa kanya, na lang siguro to, no? Mag-asikaso na lang ng pamilya niya, huwag na lang niyang, kasi pag tumatanda na tayo, kailangan na nating gumarahe. Abang sabihin natin, nagtatrabaho ka sa gobyerno, pero dapat maayos na lang sa mga may edad na. Kumbaga, magpakilala na lang kayo bilang mabubuting tao. Yung totoo hindi yun namamalastik. Kasi kung ganyan lagi ginagawa ninyo, yung tingin ng tao sa inyo iba na eh. Di kayo pag nakakabasa kayo sa mga social media, puro sa bagay baka sanay na rin kayo, sobrang nang makapal lang inyong mga mukha. Pangkalahatan ng sinasabi ko na hayaan nyo lang, kumbaga sanay na kayo. Pero ang pangit kasi na sikat ka man o kilala ka man, pero bilang masama, hindi bilang mabuti. Pangit naman din yun, di ba mga kapatid?
Siguro hanggang dito na lamang tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kapag ka nakaabot kayo hanggang dito, mga kapatid, palike naman po ng ating video. Palambing lang. Maraming salamat po. God, we'll be back again.